Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Infinix Smart 8 guys. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So 5,000 guys yung likod niya. So ito siya guys, no. Infinix Smart 8. So yung issue nito guys ay mabagal siya mag-charge guys, no. So kapag i-check natin guys yung sa charging pin niya guys, yan, saksakan natin ng charger. Yan. So nag-charge naman siya guys, no. Umilaw siya. Ang problema dito guys ay mabagal siya mag-charge guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. So mabagal siya guys mag-charge. Yan. So sabi guys ng owner nito guys ay umabot na guys ng ano guys, no. Umabot na guys na mga ilang oras guys, no. Hindi pa rin siya napupuno guys. Yan. So kung i-check naman natin guys yung charging pin niya guys ay hindi naman ano guys, no. Hindi naman maluwag. So kapag ganito guys ay meron na akong ginagawa dito guys, no, sa ganitong phone device nito guys na mabagal mag-charge guys. Hindi naman sira guys yung ano niya guys, no. Hindi naman sira guys yung charging pin niya. Yan. So kung maano natin guys ay ano naman siya guys, no, mahigpit naman siya. So ibig sabihin guys, okay pa guys yung charging pin niya guys. So kung makita nyo guys, nag-charge siya guys, no. Ang problema lang dito guys ay mabagal siya mag-charge guys, no. So ngayon guys, bunutin natin. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin. So tabi natin guys yung case na ito. So para mabuksan natin ito guys yung unit na ito guys, pwede natin gamitan guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin. Kung wala kayong electronic liquid guys, ay pwede kayo gumamit guys ng heat gun na ito guys, no. Para mabuksan natin guys yung likod nito guys. So dito tayo dadaan guys sa likod nito. So hindi tayo pwede mag-direct guys, no. Kasi nga yung bolts na guys ay nasa loob dito guys. Bago natin guys tanggal guys yung ito guys yung sa gitna na ito, yung cover guys ng frame na ito. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin to guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay gagamitan natin guys ng heat gun natin guys, no. Papalambutin lang natin guys yung glue niya guys. Yan. So simulan natin guys. So yan siya guys, no. So natapos natin siya heat gun. Tapos gamitan lang natin dito guys ng pang opening tools natin para ma-access natin guys sa loob. So yan siya guys, no. So malambot na lang siya guys. So dito guys, meron siyang ano dito guys, no. Meron siyang fingerprint sensor dito guys. So ingatan niyo guys, no, baka matamaan niyo guys ng tools guys ay pwedeng maputol guys yung cable natin guys, no, or yung PC connector na fingerprint sensor niya guys, no, or yung flex cable nito guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys, o yung FPC connector niya guys sa papuntang motherboard niya guys, no. Yan, so ingatan niyo yan siya guys, no. So ako guys, kapag mag-open ako nito guys, hanggang dito lang ako guys, no. Kasi nga pwedeng matamaan natin guys kapag hindi natin guys makita guys yung FPC connector niya guys, no, or yung flex cable niya guys. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan natin. So kapag ano ito guys, kapag glass guys yung likod dito guys, alangan kayo dito magtuklap guys na ganito guys, no. So kapag glass guys ay dandan talaga nyo guys ibuksan guys, no. Yan, hanggang sa mabuksan nyo guys. Kasi ito guys, ano ito guys, no. Ano lang to siya, plastic ito guys. Kahit paano guys ay hindi siya basta-basta nababasag guys, no. Yung takip nito guys. Yan. So kapag glass ito guys, so ingatan nyo guys, no. Pwedeng mabasag guys. Kunting ganito lang nyo guys ay unang mababasag dito guys ay dito niya guys, no. Or dito niya banda guys. Yan. Kaya dandan tayo guys. Yan. Sunod natin gagawin dito guys ay kung makita nyo guys, no, hindi pa rin nabubuksan guys yung unit. Meron pa siyang silyado guys. Ito. Meron pa siyang silyado. Tsaka ito. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung lahat ng mga bolts nito.
So tandaan nyo guys yung bolts niya guys, no? So merong mahaba guys, meron siyang maikli guys, no? Yan. So dapat tandaan nyo guys kung saan nyo kinuha guys yung bolts nito guys. Yan. So check natin dito guys, no? Minsan meron pa yan ditong bolts guys. Yan. So kung makita nyo guys, no? Meron pa siyang bolts. So check pa natin dito guys. So kung makita nyo guys, no? Meron pa siya ditong bolts. So ito guys, no? So meron pa siyang isang bolts. So kapag hindi natin matanggal to guys, so hindi siya basta-basta mabubukas to, or hindi din natin basta-basta mabuksan ito guys, no? Kapag meron pa siyang isang bolts guys. Yan. So ngayon guys, ay natanggal natin guys lahat guys ng bolts guys, no? So ito pa guys, tignan natin dito. Baka meron pa yun dito. So yan siya guys, no? Meron pa siyang isang bolts dito. So yan siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts. So ngayon guys ay pwede natin guys tanggalin guys yung cover guys ng frame niya guys, no? So bago natin tanggalin guys yung cover ng frame niya guys ay check muna natin guys yung ano niya. Check natin guys kapag naka ano siya. Yan, so naka-off naman siya guys, no? So dating guys tanggalin muna natin guys yung SIM tray niya. Yan. Sunod natin guys ay pwede na natin siyang buksan guys, no? So dito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang-opening tools natin, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no? So sa akin guys, prepare guys gumamit guys ng kuko guys, no? So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan siya guys, no? So ayun siya guys, no? So nabuksan natin. So dandaan natin guys, no? Yan. So dandaan natin guys, no? Meron kasi siyang FPC connector dito guys. Or yung ito guys, yung cable nito. Fingerprint sensor na ito guys. So tanggalin natin. So yun siya guys, no? So natanggal natin. So tanggalin na natin to guys yung ano nito, yung tape nito. So yun siya guys, no? So natanggal natin. So dandan lang natin. Yan. So ingatan nyo to guys, no? Kapag naputol ito guys ay mawalan siya guys ng fingerprint sensor guys, no? Dito guys sa power button niya guys. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung battery nito guys, no? Tanggalin natin guys yung
Una dito guys, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya, or tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys, dito guys sa terminal niya guys, no. So tanggalin natin. Yan. Sunod dito guys ay tatanggalin na natin guys, no. So try natin ito guys, no, kasi minsan ito guys ay napuputol ito guys, no. Ito guys yung adhesive nito guys. Yan. So naputol siya agad guys. So yung gagawin natin dito guys, para matanggal natin siya guys, ay gamitan natin guys ng tools natin guys, no. So yan siya guys, no. So medyo mahirap lang guys ang pagkatanggal natin guys ng battery niya guys, no, kasi bagong bukas lang ito siya guys. Yan. So tayo yung kauna-unang nabukas nito guys. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung BMS nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na battery management system na ito guys. So kung makita nyo guys, no, so ito guys yung fuse niya guys, or yung resistor niya guys. So yung gagawin natin dito guys ay iba-bypass natin ito guys, no, or jumper natin to guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no. So wait lang guys, no, ayusin lang natin guys yung camera natin. So ibaba natin guys, no, para makita natin. So yan siya guys, no. Yan. So ngayon guys ay ito, kung makita nyo guys, no, ito guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse na ito guys. So yung gagawin natin dito guys ay jumper natin to guys, no. So tanggalin natin tapos jumper natin. So dito guys kailangan lang natin dito guys ng jumping wire tsaka lead. So ito guys, no. So kailangan natin dito jumping wire, tapos kailangan natin guys ng lead guys, no. Lead tsaka jumping wire tsaka flux guys, no. So kailangan natin guys ng flux. Yan. Tapos kailangan natin guys ng soldering iron guys, no. So prepare natin yan siya guys. So dito guys papainitin lang natin guys yung soldering iron natin guys. So dito guys ay injika natin guys, no. So ilapit lang natin guys yung ilaw natin, yan. So para mas maliwanag guys, no. Yan, so ayusin na natin. So baba natin camera natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya guys, no, or yung resistor niya guys. Yan.
So, injikan natin ito guys. Ito siya guys, no? Yan. So, injikan natin guys ng flux natin. So, dalawa lang yung paa nito guys, no? Sa baba, tsaka dito guys sa taas guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So kailangan natin dito guys gumamit guys ng lead guys, no, or tingga natin guys. So wait lang guys, no, ayusin lang natin guys. Yan. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. So ito guys yung ano niya guys, no. Ito guys yung fuse niya guys, or yung resistor guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay i-bypass natin ito guys, no. So dito guys linisin lang natin. So magdagdag lang tayo dito guys ng lead guys. So add tayo dito guys ng flux. So yun guys. So ulitin natin guys. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay gagamit na tayo dito guys ng jumping wire natin guys, no.
So wait lang guys, ayusin na natin guys. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay na-jumper natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So ito na guys, na-jumper natin. So putulin na natin guys, no. Yan. Tapos balik lang natin guys yung plastic niya guys. O yung cover nito. Para iwas shorted guys, no. So linisan lang natin guys. So gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. So, try natin guys, no? So, sarado natin guys. So, yan siya guys, no? So, try natin guys. Ibalik natin guys sa unit niya. So, ayusin na natin camera natin guys, no? So, balik natin guys yung FPC connector niya guys, no? Dito guys sa terminal niya. Yan. So, try natin guys i-charge guys, no? Kung maging fast charging siya guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no? Umilaw na siya guys. Yan. So, nag-charge na siya guys, no? So, one time na lang natin. So, ayusin lang natin guys yung camera natin guys, no? Yan, so patasan natin. Yan. So, okay na siya guys, no? Yan. So, ngayon guys, ay try natin guys, no? Try natin guys kung kumarga guys yung battery niya. So, sabi guys ng owner guys ay kahit 1% guys, no, hindi siya kumakarga. So, ngayon, so meron na siyang 11% guys. So, yung ginawa natin guys ay ito lang guys, no? Ginamper natin guys yung fuse niya or yung resistor nito guys sa BMS niya guys, no? Or doon sa battery management system niya guys. Yan. So, ganun lang guys, no? So, try natin kung magpuloy siya guys. So, pandarin natin. Yan. So, antayin lang natin guys, no? So, kapag magtuloy to guys, ibig sabihin guys ay okay na siya guys, no? Yan. So, kumarga na siya guys. So, ang sabi kasi guys ng ano nito guys, ng owner nito guys ay kahit ilang oras guys, no, ay hindi talaga kumakarga guys, no, or nagcha-charge guys yung phone device na guys. So ngayon guys, meron na siyang 11% guys at nabuhay na siya guys, no. Yan.
Yung sa owner kasi na yun guys, yung lumalabas lang dun sa kanya guys ay yung kidlat lang guys, no? Hindi siya kumakarga guys. So ngayon guys, kumakarga na siya guys, no? Meron na siyang 11%. Yan. Yan. So okay na siya guys, no? So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys na hindi nag-charge guys, no? Or hindi siya kumakarga guys. So, nakatipindi yan guys sa status ng phone device nyo guys, no? So, minsan guys ay charging pin, minsan guys ay sa BMS niya guys, no? Or yung resistor niya, doon guys sa fuse niya guys, doon sa battery management system niya guys. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.